Kung ikaw ay matagal nang sumusubaybay dito kay XRP o kaya ay bagong salta dito sa mundo ng crypto, siguradong napansin mo na tumataas na naman ang pangalan ng XRP sa mga balita. Sa ngayon si XRP po ay naglalaro sa presyo na mahigit $2 or $2. Pero ang tanong ng marami, bakit sa kabila ng presyong ito ay unti-unti nang nagbebenta ang mga early investors? At kung maraming nagbebenta, bakit hindi pa rin bumabagsak itong si XRP? Kaya sa video na ito ay bibigyan po natin ng mas malalim na paliwanag ang nangyayari sa likod ng presyo ni XRP. At aalamin din natin kung bakit dumarami ang nagkaka-profit taking, sino ang nagpapalakas ng presyo nito, at kung may epekto ba ito para sa atin bilang mga retail investors tulad po nating mga Pinoy. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang naging takbo ng presyo ng XRP mula taong 2024 hanggang taong 2025? Nung mga unang bahagi po ng taong 2024, sa XRP ay parang tulog. Nasa presyo lamang ito ng halos 0.40 hanggang 0.60. Halos walang galaw, kaya marami ang hindi po interesado. Pero noong November 2024, biglang nagising si XRP. Lumabas po siya sa kanyang comfort zone at nagsimulang umakyat. Pagsapit po ng mid-November, nabawi po niya ang $1 na presyo. Unang beses mula taong 2021. At hindi po siya tumigil dito. Sa unang linggo po ng December 2024, nalampasan pa niya ang dating peak price noong taong 2021 na nasa presyong $1.96. At nitong January 2025, si XRP ay lumiwad pa. Yan, lumipad po siya at pumalo sa presyong $2 hanggang $3. Ito ang unang pagkakataon mula taong 2018 na naabot po muli ang ganitong price level. Kaya syempre marami po ang umasa na mabasag ni XRP ang 7 taong all-time high jinx. Pero matindi po talaga ang resistance. Kaya nagkaroon po ng retracement or pagbaba at dito na nabuo ang panibagong base price ng XRP na nasa paligid ng presyong $2. Ngayon ay sino po ang nagsimulang magbenta at bakit? Ayon po sa Glassnode, isang kilalang on-chain analytics firm, simula pa noong June 2025, nagsimula ng magbenta ang mga early investors. Itinataya po na umaabot sa halos $69 million ang average na halaga ng XRP na ibinebenta ng mga ito kada araw. Ito ang mga investors na bumili kay XRP noong panahong wala pa siyang kwento, sa halagang presyong 0.50 or mas mababa. Ibig sabihin, ngayon ay may gain po siya ng mahigit 300%. At syempre sa dami ng kinita nila, hindi na po nakapagtataka kung nais na nilang mag-profit taking. Pero tandaan, hindi ibig sabihin nito ay nawalan ng tiwala ang mga early investors. Minsan kailangan talagang magbenta kung sapat na ang kita. Isa po itong normal na parte ng market cycle. Ngayon ay bakit naman po nananatili pa rin sa mataas na presyo ang presyo ng XRP kahit may mga nagbebenta? Ito ang mas nakakagulat. Kahit maraming nagbebenta, si XRP po ay nananatili pa rin sa presyo na higit $2. Kaya ang tanong ay paano po nangyayari yan? At meron pong dalawang posibleng dahilan. Una ay may mga retail investors, katulad po nating mga karaniwang tao, na patuloy na bumibili. Sa kabila ng pagbebenta ng mga nauna, hindi pa rin po nawawala ang demand. Pangalawa, may mga whales na pumapasok. Ayon po sa sentiment, lumalakas po ang aktibidad sa XRP ledger. Tumaas ang dami po ng wallet na may hawak na hindi po bababa sa 1 million XRP. Ngayon mayroon na pong 2,708 wallets na may ganitong laki ng hawak, ang pinakamataas na bilang sa kasaysayan ng XRP. Ibig pong sabihin ay habang ang iba ay nagbebenta, ang mga malalaking isda naman ay nag-iipon po ng XRP. Iba po talaga kapag may pondo. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng tumataas na daily active users dito sa network na XRP?
Isa pang mahalagang detalye ay sumabog po ang bilang ng mga daily active addresses mula po sa bilang na $35,000 hanggang 35,000 po pala. Ayan, bilang ng mga daily active addresses. Ayan, 35,000 hanggang 40,000 ay bigla po itong tumalon sa mahigit 295,000. Isang pagtaas na umaabot po sa 637.5% sa loob lamang ng isang linggo. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito? Yan, ang ibig pong sabihin niyan ay buhay na buhay pa rin ang ecosystem ni XRP. Kapag marami pong users ng network, mas lumalakas po ang demand at mas nagiging sustainable ang value ng coin. Hindi lang ito basta speculation. Meron pong aktual na paggamit na nangyayari. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, una ay nagpapakita ito ng importanteng aral, ang tiyaga at may gantimpala. Yung mga bumili kay XRP noong mura pa siya, ngayon ay may 300% gain na po sila. Pero hindi lang ito tungkol sa pagbili ng mura. Ito rin ay tungkol po sa timing ng pagbenta. Pangalawa, kailangan po nating maunawaan ang market cycle. Ang pagtaas po ng presyo ay hindi po nangangahulugang laging tataas. Tulad ng nakikita natin ngayon, habang tumataas, may mga nagbebenta. Pero may mga pumapalit rin na mga bagong buyer, lalo na't malalaking whales. Pangatlo, hindi pa po huli ang lahat. Kung magiging matalino po tayo sa pagpasok at lalong magiging mapanuri sa galaw ng presyo, posibleng magkaroon pa ng pag-angat si XRP. Pero wag po nating kalimutan, mataas na rin ang presyo ngayon kumpara dati. Kaya dapat doble ingat, lalo na kung late entry na po tayo. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang nangyari po kay XRP ay isang malinaw na sinyales na siya ay buhay na buhay pa sa market. Oo, nagbebenta na ang mga naunang bumili, pero may panibagong henerasyon ng mga holders. Kabilang na ang mga whales na nag-iipon po muli, parang passing of the torch. Ngayon, bilang isang retail investor, ang tanong po natin ay sasabay ba tayo ngayon o maghihintay ba tayo ng mas magandang entry point? Kung ako po ang tatanungin ay mas mainam na pag-aralan po muna natin ang chart, ang mga balita at ang kabuuang market sentiment. Huwag po tayong basta-basta sasali dahil lang trending itong si XRP. Tandaan po natin, ang tamang diskarte ay hindi basta sumabay, kundi ang sumabay sa tamang oras. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.